karanasan ng aking asawa. Wala siyang kinalaman dito. Kaya pakawala mo siya. Dahil sa kanya namatay yung mamamatay tao. Kung ganun, nais mong dumanak ang dugo dahil lang doon. Pakiusap. Naligaw lang ako kaya ako napunta rito. Maniwala ka. Bakit naman? Hindi kita kilala. So, nagkalat na ang mga kawal dito. Sila na ang bahalang humuli sa iba. Mabuti pa, pakawalan mo na ang babaeng yan. Nakikiusap ako, alang-alang sa akin. Pakawalan mo siya. Ayos ka lang ba? Sa bandaron. Maraming mga tao sa bandaron. Ngunit patay na sila. Patay na? May takip din ang mga mukha nila tulad noon. Sa palagay ko isang pagkakamali na hinayaan ko magpalit kami ni Wangso. Sarili niyang pa siya makipagpalit sa inyo ng lugar, kamahalan. Kaya wala po kayong dapat ipag-alala. Huwag mong sabihin yan. Inilagay ko sa kapahamakan ng buhay niya at hindi tama yon. Bukod doon nasugatan pa siya. Libutin ang buong lugar. Opo! Akala ko nandito sila. Ano yun? Tumayo sila, tumalis dito? Dito ko sila nakita. Maniwala ka sa akin. Isa-isa pa nga silang sinaksak sa likod. At ganoon, nandito lang sila kanina. Saan na sila napunta? Sinaksak? Sino? Sinong sumaksak sa kanila? Ewan, hindi ko siya kilala. Isang pangkat yung sumalakay sa atin. At yung pinuno nila, yun ang pumatay sa pangkat niya. Hindi gawa ng kawal to? May ulat na ba? Tingin ko pinaghandaan nila to. Dahil nawala agad ang mga bangkay. Nasa kamay ko na kanina ang huling saksi natin. Pinatay mo siya dahil lang sa isang babae. Kaya kasalanan mo to! Ngunit kahit na, hindi ko siya hayaang masaktan. Gumagabi na. Ipagpatuloy na lang natin to bukas. At saka upang magamot ka na rin. Bumalik na tayo sa bahay ngayon. Lagi niyang sinasabi yon. Sa tuwing nakikita ko siya, binabantaan niya ang buhay ko. Ang totoo, may ibabalik lang naman ako sa kanya. So, tumahan ka na. Sa
tingin mo ba papatayin niya nga ako? Sabi niya dun sa lalaki kanina, ayos lang daw kung patayin niya ako. Hindi man lang siya nagdalawang isip nung sinabi niya yun. Ano bang kasalanan na ginawa ko sa kanya? Jesus, tama na. Huminahon ka na. Hindi ko hahayaan na saktan ka niya, kaya huminahon ka lang. Tumahang ka na. Sige na, kailangan na nating umuwi. Tama na yan. Siso, dahil sa pakikialam niya nasira ang balak natin, dapat ipinagdiriwang na natin ang pagputong sa'yo. Tungkol sa mga tao, nailigpit na po namin sila. Wala na pong natira. Dahil pinatay na po namin lahat. Nakalulungkot dahil hindi matutuloy ang pagpapasa ng hari sa trono. Ngunit makontento na tayo ron. Nagulat ako na nakipagpalit ng lugar ang Prinsipe Keso. Mahirap ding basahin ang mga kilos ni Jimong. Sa palagay ko, may nangyari sa buhatan sa pagitan nila. Tulad ng sabi ni Jong, bihasa na si So sa pakikipaglaban ngayon. Ngunit hindi naman siya sasanayin ng mga kang. Sa ngayon, kailangan nating malaman kung sino ang taong nagsanay sa kanya. At kung may kinalaman si Jimong tulad ng hinala mo, maaaring ganun din ang mahal na hari. Ngunit ina, ang ulat sa akin ng tao ko, wala pong nakilala si So nung nasa Shinju siya. Bantayan mo ng mabuti si So. Alamin mo kung magagamit natin siya o kung maaari siyang maging kakampi. Huwag mong kalimutan, ang buong Koryo, sa'yo dapat mapunta ang lahat ng ito. Hayaan mo sa alipin yan. Nais ko kasing ako ang gumamot ng sugat mo. Gaano katagal ka pa bang mananatili sa Shinju? Sa tingin ko mabuti sa'yo kung titira ka na rito sa Songgak tulad ng ibang mga prinsipe. Iba ako sa kanila. Masaya akong kasama ang mga hayop dun sa kabundukan. Mahusay ka na talaga ngayon sa pagtatago ng emosyon mo.